Pilipinas gaganti na nga ba laban sa China at gagamit na rin po ng water cannon na kagaya po ng ginagawa nitong mga singkit, mga sangkay sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At ito pa mga sangkay, pag-usapan din po natin itong kumakalat pong balita na mayroon daw pong gumagawa ng mga mali-maling impormasyon para guluhin ang isyu ng West Philippine Sea at tila pumabor sa China. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another video, another topic mga sangkay na ating mag-uusapan ngayon, issue ng West Philippine Sea. So, ang tanong dito, pabor ba ang mga opisyal ng ating gobyerno mga sangkay na ngayon ay pinag-uusapan na itong paggamit ng water cannon laban po sa China? Tingnan po natin at ano ba itong kumakalat ngayon mga sangkay na sinasabing may mga nagpapakalat ng maling impormasyon para guluhin ang Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Anyway, before we start guys, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na ito, makikita nyo po yung subscribe button dito sa ating channel mga sangkay. 1.21 million subscribers na po tayo. Paangat po tayo ng paangat. So kung hindi ka po pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na po yung subscribe button ngayon na makikita sa ibaba. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo rin po yung all, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto na nga mga sangkay, unahin mo muna natin ito, disinformation campaign para guluhin ang issue sa West Philippine Sea. Tingnan po natin. Kasunod na mga paulit-ulit na panghaharang at panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, dapat daw na ihayag ang pagiging illegal ng 9-dash line na sinasabing basehan ng China sa pag-angkin sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa DFA. Nakatutok si June Veneracion. Hindi lang sa karagatan nangyayari ang labanan para protektahan ng Pilipinas ang soberanya nito laban sa China. Matindi rin ang propaganda war. Sa speech na binasa ng isa niyang Assistant Secretary, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na maraming hamon ang kinakaharap ng Pilipinas. Isa riyan ang disinformation campaign para guluhin ang isyu ng West Philippine Sea. Nakaangkla raw ang posisyon ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Ano kayang disinformation o ano mga fake news ang sinasabing disinformation campaign? Siguro ang tingin ko dito mga sangkay kasi may mga tao pong may mga influencers or mga Pilipino mismo na kumakampi sa China. Na parang siguro ito po yung tinutukoy na ito ay disinformation campaign. Disinformation against the position of the Philippines sa pinag-aagawang teritoryo. So ginugulo daw mga sangkay at para pumabor sa China, para maniwala ang tao na tama ang China o maniwala ang mga Pilipino. At United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. We must expose the illegality of the 9-dash line that is being used as the basis for threatening the livelihoods of our fishermen. We should not allow ourselves to be painted as the aggressors or the violators. Malinaw daw kung sino ang lumalabag sa international law sa West Philippine Sea. We categorically reject. Isa po ito mga sangkay, isa pa ito sa mga issue ngayon. Ito pong flag, watawat ng Pilipinas na binugahan po ng tubig nitong China. Malaking insulto at mababa talaga yung tingin daw ng China sa atin dahil nga po pati yung flag natin pinapatamaan na rin. Law sa West Philippine Sea. We categorically reject the excessive claims and aggressive actions by the People's Republic of China in the WPS, where they stand in stark opposition to the rule of law and the very principles that ensure peace and stability in our region. China is just violating the international law, and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. All of their actions that they're doing there are just basically unlawful actions. Sa Honolulu, Hawaii, nagpulong sa pangalawang pagkakataon ng mga defense chief ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Ito mga sangkay, itong coalition na ito, dito po natin makikita na nagkakaisa itong mga magkakakamping mga bansa. Dito rin po delikado ang China actually. Kasi let's say malakas na bansa ang China.
Kaya nga lang, ang China naman ay napapalibutan ng maraming mga kalaban. Andyan ang Vietnam. Andyan po yung Japan. Andyan yung South Korea. Andyan yung India. Pilipinas. Taiwan. So, kumbaga, napapalibutan po sila ng mga ano dito, mga sangkay. Sabihin na po natin may mga nuclear sila. Pero, ang realidad pa rin, mag-isa po ang China. O, sabihin na po natin, andyan yung North Korea, tutulong. Kaya nga lang, kakaunti lamang po sila kung aanuhin natin, kung titingnan po natin ang numero ng maraming mga bansa na kumakampi. Pero hindi ko lang din alam, mga sangkay, kung kapag ka nagkaanuhan na po dyan, nagkabalyahan na po sa West Philippine Sea, kung tutulong itong mga bansang to sa Pilipinas. Sa isang joint statement, mariin nilang kinundina ang anilay mapanganib na paggamit ng China sa mga Coast Guard nito at militia vessels. Nagpahayag ng pagkabahala ang 4 na opisyal sa sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pagharang ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mananatili raw ang commitment ng 4 na leader na magtulungan para sa peace and stability sa Indo-Pacific region. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region. Sana, no? Para sa GMA Hindi tayo Integrated umabot News. sa digmaan, mga June sangkay. Mas Veneracion, Nakatutok, 24. nakakakaba ito kung mangyayari. Ngayon, ito po, isa po sa mga balita, ilang senador daw po tutol sa mungkahi na bombahin rin ng water cannon ang mga barko ng China. Inihayag ng ilang senador na hindi nila nagustuhan ang ginawang pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung tatanungin si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino, posibleng may itugon din ang China. Oras na maipasa na ang panukalang Philippine Maritime Zones Bill, na panukalang batas na nagalayong mas bigyan diin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ay lalo silang iingay siguro. Kasi makakalalabas na mali yung ginagawa nila. Mali yung mga lugar na pinupuntahan nila. So we don't expect a silent reaction from them. So magre-react din yun. Hinggil naman sa ilang opinyon kung kailangan na bang gumamit na rin ng water cannon ng Pilipinas tapat sa ginagawang pambobomba ng China ng tubig sa mga barko natin. Ayon sa senador, kailangan itong pag-usapan muna ng mga otoridad. Kasi yung ginagawa ng China, state action to eh. We leave that to the president, to the chief executive. Pero sa akin, tama lang yun ngayon, ayaw natin ma-escalate, pero baka dumating yung yugto na kailangan na rin siguro tayong magpakita ng kakaibang kilos. Si Senator Amy Marcos naman, So, si Tolentino, bagamat hindi po niya sinabi ng diretsahan na gumamit na tayo ng water cannon, pero yung tumbok niya, baka naman sa susunod, pwede na tayong gumamit ng mas iba pang pamamaraan. Kasi itong ginagawa ng China talagang hindi na po maganda. Pero tingnan po natin yung ibang senador kung pabor sila sa paggamit ng water cannon. di rin nagustuhan ang nangyaring pag-water cannon ng China sa mga barko natin. Siyempre, galit na galit tayo at we endured some damages. Ang problema kasi, kulang naman tayo ng equipment. So, Actually, tama po dito si Senator Amy Marcos. Equipment, kulang tayo. Wala po talaga eh. sana maibigay na yung sinasabing 97-meter na mga barko sa lalong madaling panahon mula sa Japan para kahit papaano makakasagot naman tayo. Iginiit din ng senadora ang kahalagahan ng pagiging self-reliant defense posture ng Pilipinas. Parating lang tayo inuupakan, di naman to tama. Pero sa kabila nun, kapayapaan pa rin ang ating ninanais. Ayaw natin ng gulo kailanman. Daniel Manalastas. Okay. So, mga sangkay, bagamat sinasabi po nila na parang tutol po sila na gumamit din ng Pilipinas ng water cannon. Okay? Pero, ayaw din po nila mga sangkay na gumamit yung
yung ano natin, puwersa natin ng water cannon para bombahin din po yung barko ng China. Pero kayo, kung kayo ang tatanungin mga sangkay, kayo ba ay pabor o tutol sa paggamit ng water cannon naman ng Pilipinas laban po sa China? I-comment nyo po sa ibaba ng inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Maganda po yung topic natin dito. Patungkol po sa Biblia mga sangkay, mga propesya na nakasulat sa Bible. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.